Dalawa yung anak. Daming baka dito. Maupay nga agahay yung kanan, mga kaparmers. Good morning. Mahamog pa. Maganda yung sikat ng araw ngayon. Siguradong napakainit na naman. Pakita ko sa inyo yung ating mga sumasalubong. Pag narinig nila yung motor, sumasalubong yan. Yung ating gate. Ganyan lang yung ating gate pero automatic yan. Touchscreen ho yan, mga kapatid. Diba? Wala yung screen, touch lang. Kawawa naman yung mga langgam, mga kaparmers. Kasi ito yung tulay. Ay! Anak niyang sisiw. Kaya pala maingay ang aso kasi yung kanyang pagkain tinutuka na. Hindi ko muna kukunin yung kawayan na yan dahil kita nyo ginagawang tulay ng mga serum kung tawagin dito sa amin. Black na langgam. Gutom na? Wak! Pato yung sumasagot Wak! 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 Morning, Wak! Wak! Morning! Wak! Ayun sumagot Wak! Carnivores tong si Wak. Hirap pakainin. Isang sisiw ata ang kailangan ito isang araw. Patay tayo nito. Logi ang incheck. Ito yung aking may pagmamalaki sa inyo na mayroon na tayong munting farm. Hindi man gaanong kalaki, masasabi natin na tayo mismo ang nag-build, tayo ang nagsimula, kinaya natin. Wak! Mahaw! Meron tayong alagang uwak. Kahapon lang yan dumating. Kung kayo nagtatanong ilang oras ko ba pinapakain ng ating alaga, 30 minutes to 1 hour. Yung 1 hour, dahan-dahan na yun. Relax. Pero kung mabilisan, 30 minutes, manalo na. Kung kayo naman ay magsisimula sa iyong lupain na bakante, ano ba ang dapat unang ilagay? Sa akin, mga kaparmers, una kong nilagay mga saging na saba. Madre de agua sa likod. Yan po ay malaking tulong bilang organic na pagkain sa ating mga alaga. Pag uwi naman namin ni Mrs. dito sa Pilipinas, una kong pinagawa itong ating Jetmatic. Kasi napaka-importante ng tubig, pangalawa yung kuryente. Pero hindi yun naging madali para sa akin. Dahil kung makikita nyo nung mga una nating video, isa itong masukal na gubat. Hindi naging madali ang pagtayo ng triangle house. Mayroong isang utak talangka na nag-comment kahapon. Sabi niya, yung ating mga alaga no choice, kaya kumakain ng Madre de Agua at saka banana trunk dahil sobrang gutom at mga payat daw ito. Sigurado daw siya. Panoorin mo muna
ang mga unang video bago ka magsalita. Parang sinasabi niya na hindi ko kayang bumili, hindi ko kaya magpakain ng commercial feeds. Nakikita mo ba yan? Nakikita mo to? Puro puno yan. Nasa loob pa ng Triangle House. Panoorin mo muna yung una nating video bago ka magsalita ng ganyan. Mapapahiya ka lang. Ito naman yung niloto natin kahapon. Yung niloto na wild na gabi. Kung tawagin, Australia. Dito sa amin. Ito ay Makati once na hindi niluluto. Pero pag naluto na, wala na yung kate. Hindi lang para sa native na baboy, para rin sa ating mga heritage chicken at para sa ating mga Peking duck at pavo. Hinahaluan ko yan. Ngayon mayroon tayong bagong system, bagong technique para mapadali at planado yung ating pagbibigay ng pagkain ng ating mga alaga. Since napakarami tayong Australia, ito po yun. Every morning, magpapakuluho tayo, maglalaga. Yung morning natin ilalaga, hapon ko ipapakain para malamig na. Hindi naman tayo pwede magpakain pag mainit pa yung ating pinakuluan o nilaga na Australia. Tapos, yung hapon na papakuluan, ibibigay ko sa morning. So ito yon, kahapon ko yan pinakuluan. So nahalo na natin dito sa ating pagkain ng ating Peking duck, Bingala at kasama itong mga native na manok ito. Share yan lahat sila mga kaparmers. Yung ating naman mga native na baboy, yun din yun. Haluan natin ng grower at saka pollard. Let's go, simulan natin. At every time tayo magpapakain, mayroong magic syrup. Bitmin Pro ang tawagin. Kaya sa mga nagsasabing payat, sakitin yung ating mga alaga at no choice kundi kumain daw ng organic, nagkakamaliw kayo. Panoorin niyo muna ang mga iba kong video bago niyo ako husgahan. Kanina kalahati lang to na aking nilagay na commercial feeds. Pollard at saka ginagamit ko ngayon ay Integra 3000 na kasi malalaki na yung ating alaga. Sa una, Integra 2000. Isang balde na. Kulang pa. Kailangan pa ng tubig. Mayroon kasi tayo mga kababayan na hindi kayang magsimula. May pagka-insecure. Parang hindi maganda yung kanilang mga naiisip once na nakikita tayo nito. Kung kayo hindi kayo nag-success, huwag niyo akong itulan. Magkakaiba tayo ng sistema. Magkakaiba tayo ng plano, magkakaiba tayo ng diskarte. Lahat magkakaiba tayo. So, kung meron ka nakikita na parang nag-i-improve na Pilipino, suportahan mo na lang sa aking mga subscribers, sa aking mga nanonood. Sa totoo lang, nakakapagod dito sa Pilipinas. Pinagsasabay-sabay ko ho. Meron po akong flower shop, katulad ngayon. Ako pa yung pipick up ng mga flower galing sa Davao. Ako lahat, halos ako yung gumagawa. Yung pagod mga ka-farmers, hindi po yan hadlang sa akin. Kaya dito sa Pilipinas mga ka-farmers, nasasabi ko, aasinso ka pag once ikaw ay madiskarte at masipag. Kailangan mo magbalat ng buto para ikaw ay masinso. Ika nga, hindi sapat ang 8 hours na trabaho para ikaw ay masinso. Kung mayroon kang extra hours, pagkatapos ng iyong duty, magtrabaho ka o maghanap ka ng iyong mga sideline o diskarte na pwede mong pagkakitaan. Kasi kung trabaho lang na 8 hours ang asahan mo, napakahirap umasinso o makaahon. Sakto lang na makakain yung ating pamilya, makakabayad ng mga bayarin, pero hindi yung napapakain mo yung pamilya mo sa magagandang restaurant. Ayan na, isang balde para sa ating mga alaga.
ito na. Halos sobra pa sa kalahati ng kaldero yung Australia na ating nilaga para naman ito sa ating mga native pigs. Halos na kalahati ng balde. Kaya kung mayroon tayo nito, kunting feeds na lang ang ating idadagdag. Una kong ilalagay, ito, grower kalahati. Ito po yung lalagyan ng silikta. Kalahati lang ito. Tapos, pollard. Ang pollard po, ito po yung darak ng mais with dalawang ganyan, mga kapagwas. Sobrahan natin ng konti. At saka siyempre, pampalasa. Palagi yan. Kahit pa kunti-kunti. Araw-araw meron. Wow! Ang ating mga aso, tumatahol na. Tumatahol. Pero pag nilapitan, tumatakbo. At siyempre, tubig. Ang nagastos natin sa pagpapatayo o pagpapagawa ng Jetmatic, lahat-lahat na kasama snack. 6,000. Diba? Magpapakain muna tayo ng ating mga alagang chicken duck. Pagkatapos nito, sakto lang yan. Bubuka na yan o tutubo yung ating binabad na pinaghalong organic pollard at saka grower. Kunti lang yung aking nilalagay para sa ating mga native na manok kasi nakakagala naman sila. Mas marami kaysa doon sa mga nakakulong. Kunti lang yun sa kanila kasi nagbibigay pa ako ng layer feeds mamaya pagkatapos kong kainin yung Peking duck at saka pabo. Para sa mga bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel, ang iyong pag-subscribe ay napakaganda at napakalaking tulong sa akin at pati na rin sa aking pamilya. Kung nakikita nyo, yung bago nating 3 Bengala, bigay yan ng ating isang subscriber. Nasa Saudi Arabia siya, pero nagsisimula na rin siya. Mayroon na rin siyang farm dito sa Pilipinas. Malapit lang sa amin. Shout out po kay Farmers National. Nagtatrabaho siya sa Binwood Company sa Saudi. Kasuwa yung native. Kahit meron tayong net sa taas, nililipad pa rin, ang taas kumipad. Okay na yan. Medyo mailap pa yung ating mga Bengala. Kita niyo.
Hinawakan natin. Ayaw palapit. Kaya medyo mailap pa. Pero yung mga luma, kahit sa kamay, kakain yun. Kilala nila, para silang gansa, nakakilala. Maingay sila pag hindi nila kilala. Pero once na kilala nila, lalapit yan. Ito doon. Ito ang palagi yung problema. Palaging nadudumihan yung inuman ng ating mga alaga. Panay linis. Yan. Sinakain na kayo. Kaya hapon, pagkatapos kong maglinis ng bulaklak at saka mag-pick up, nilinisan ko yung mga painuman at saka patukaan ng ating mga alaga. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ano ba yung sinasabi kong mga bulaklak, meron po akong negosyo na munting flower shop. Nagdi-deliver po kami anywhere in Leyte and selected area in Sama. Meron din po kami mga car trunk. Marami na kaming napasaya, napaiyak at nainis. Siyempre kasama yung inis. Ay, ito yung sinasabi kong bingala. Pag once na malapit na yan sa inyo, ayan, kahit sa kamay, tutukayan. Di ba? Ito yung babae na naglilimlim. Ito babae yan. Ayan, lalaki. Ang huni kasi ng lalaki, tugak, tugak, tugak. Ang babae naman, tugup, tugup, tugup. Tama ba? Pa-comment na lang mga farmers. Parang hindi ko makatchap yung kanilang mga huni. Basta yun na yun. Pag nagitlog, babae yan. Pag hindi nagitlog, lalaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13 na yung itlog. Hindi pa rin naglilimlim. Grabe mga kaparmers, ang dami na. Uwak. Yung ating uwak, kanin lang muna yung ating ibinigay. Maghahanap ako mamaya ng mapapakain na isda. Kahapon binigyan ko ng uod, kinain niya. Sabi kasi nang nagbigay sa atin, palagi niyang pinapakain niya ng isda. Napakagastos naman ng ating kaibigan. Sosyal. Katayan ko yun ng isang native na baboy. Ano gusto mo, wak? 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 Hindi pa sumasagot. Ito naman yung layer feeds. Tansyado ko na yan mga kaparmers. Kaya para sa ating isang nag-comment kahapon na payat yung ating mga alaga, sakitin, hindi na yung itlog, hindi ko na mapakain ng commercial feeds, bago ka manghusga, silipin mo muna yung iba kong video at magtanong ka. Hindi sarili mo lang yung iniisip mo, makapagsalita ka lang ng hindi maganda, masaya ka na, diba? Palagi ko yan nilalak kasi papasok yung mga native. Yung iba nandito na nga, pampaitlog yan. No choice daw yung ating mga alaga, kaya kumakain na lang ng mother de agua at saka banana trunk.
wala na vitamins yung ating mga alaga. Totoo ba? Totoo ba? Or di mo matanggap na kaya kong makapagtayo ng farm na mayroon tayong organic, mayroon tayong commercial feeds na ibinibigay. Sabi pa nga ng isang ka-farmers natin, nag-comment, nag-reply doon. Hindi ko memorize lahat pero parang ganito yung sabi niya. Manood ka muna ng ibang video niya. Sagana lang siya sa pagkain ng mga organic. At kung makikita mo yung mga iba niyang video, bumibili siya ng mga commercial feeds. Maraming salamat sa nagtanggol. Yan ang sinasabi ko. Pag mangbabash ka, siguraduhin mo na hindi sasama, hindi sasakit ang iyong loob. Dahil mayroong ibang mga ka-farmers na bukas ang kanilang mga isipan. Hindi katulad ng utak talangka na sarili lang nila ang iniisip. Pag hindi nila kaya, iniisip nila, hindi rin kaya ng ibang tao. Okay? Instead na ganyan ang isipin mo, maging bukas ang iyong isipan, maging bukas ang iyong puso. Okay? Huwag masyadong magmagaling. Hindi ibig sabihin na hindi mo kaya, hindi kaya ng ibang tao. Mayroon kang kaya na kayang gawin ng iba. Mayroon akong hindi kayang gawin na kaya mong gawin. Ganun lang kasimple. Oh, nag-enjoy na kayo ah. Abak-abak. Kasi yung isa. Na best friend ko. Best friend na pasaway. Ika nga, unahin natin magnegosyo. Huwag ang bisyo. Mga busog na kayo, pupunta tayo sa ilog. Yung ating pugad, empty. Dahil umagang-umaga pa. Kahapon kasi nag-harvest ako. Mamayang hapon ulit. Meron namang iba mga ka-farmers, ako lang daw ang nakaisip ng gumagalaw na paitlogan. Lumakas na yung hangin, umulan, bumagyo. Okay naman. Kasi mabigat to. Ang kagandahan dito, hindi natutulog dito yung ating mga alaga. Okay? Wala hong ipot. Pwera na lang sa isang pasaway na naglilimlim. Marami na ang aking ginawa. Mga subscriber natin, nagko-comment, ganito ang gawin mo, lagyan mo ng bawang yung puwet, paliguan mo, ginawa ko na. Ganun pa rin, bumabalik. Isa na lang siguro ang hindi ko nagawa. Adobo sa gata. Ayan. Napakalapit lang ng kanilang tulugan. Dito sila lahat ng tutulog. Sa ibang video natin makikita niyo yan. Hindi sila natutulog dito. Nakahang, nylon yung ating ginamit. Ayan, 3 piraso. Ayan, kita ko sa ilalim. Ayan. Yung sa ilalim niyan is plywood. Plywood yung pinangtakip ko para makapaglagay tayo ng rice hull sa ilalim at saka yung kugon. Kung may rice hose, pwede yon. Pwede nyo rin haluan ng tanglad para mabango, meron siyang aroma, maitaboy man lang yung kuto ng mga manok, makatulong. Kung hindi man totoo, wala tayong magagawa, pero wala naman mawawala pag subukan natin. Tubig, magpapalit tayo. Tapos na tayo magpakain lahat, yung native pig na lang ang kulang. Yung ating native pigs, ayan, sinira nila yung kawayan nasa labas, pero hindi naman yan lalayo. Ayan. Gutom na kayo? Ano, gusto nyo lumayas? Sinong muna sa paglitsyon? Pasok. Makalabas yung ating alaga. Ito na.
maganda yung Australia kaysa sa banana trunk. Mas marustansya at madaling i-prepare. Maganda pa yung quality ng kamo. Nauna ka na ano? Yung tayo sa loob kumain. Pasok, pasok! Ay, sinira nyo. Salog, salog, salog. Yan. Ibabalik ko lang ito. Dalawang pieces lang na ito mga format. Mabilis lang ito. Yung amoy ng ating painuman ng ating pabo, medyo sobra na. Ito, ginamit ko na panglinis, dahon ng oregano. Dahil ang dahon ng oregano, malakas ang amoy. Ayun, wala pa agad yung amoy. Alam niyo yung tubig na nai-stack, parang gano'n na yung amoy niya. Ayun, nawala din yung dulas. Tapos talaga ng oregano. Ngayon, kahapon at nang nakarang araw, sunod-sunod yung pagbibigay natin ng vitamins. Ngayon naman, ito, medicinal na organic dahon ng oregano. Sa tao nga, mabisang gamot sa may ubo. Pwede rin ito sa ating mga alaga. Hindi lang ako ang gumagamit nito, pati ibang mga lahi, mga Thailand, Malaysia. Nakikita ko sa kanilang mga alaga, pinapainom. Hindi lang sa ating alagang pabo, pati na rin sa ating alagang manok. Kaya mas mainam na marami tayong tanim na herbal at organic. Okay. Ito para sa alagang manok. Panghugas, ito para sa final. Gandang panglinis. Ngayon ko lang ito nalaman na napakagandang panglinis. Tanggal ka agad yung dulas. Tsaka yung amoy tanggal. Hati-hati mga kaparmay. Ugasan, tapos usapin. Simpleng pamamaraan pero effective. Para-paraan lang yan mga kaparmay.
Ayos na. Para sa ating mga ka-farmers, mga expert, meron akong katanungan. Ito yung aking malaking problema. Tulad ng aking sinabi, lahat na ng diskarte ginawa ko na. Yung mga sinabi ng ating mga ka-farmers, ginawa ko na rin para hindi siya maglimlim. Pero tuloy-tuloy yung kanyang paglilimlim. Hindi ko alam, palaging nasa pugad. Ano ba ang pinakamagandang solusyon dyan na hindi pa natin na-try? Yung puwet, nilagyan ko na ng bawang, pinaliguan ko na 2 beses, palaging bumabalik dyan. Hindi na yan nangingitlog, naglilimlim yan. Ano ba ang maganda? Kawali mga ka-farmers, maraming nyug dun sa bahay. Ba't ang hihina nyo? Baka sabihin na naman ng ating basher na mga payat kayo. Dito. Dito, mainit dyan, mainit. Ang gandang pagbasdan pag yung alaga natin ay ganyan. Yung heritage talaga yung walang pili sa pagkain. Pagdating sa mga patuka, sa mga greens, matakaw sila. Pati yung ating native na manok, kumakain din. Meron na naman akong nakita isang comment. Sabi niya, pati ba naman kulungan ng uwak, budget meal na naman. Wala sa hulog na to. Pati ba naman na yung kulungan ng uwak, gusto ay bongga, sosyal. Anong gusto mo? Gumastos ako ng 1,000, 500, 1,000, 2,000 para sa kulungan ng uwak. Pwede naman dumiskarte, may paraan naman. Ang importante, maganda ang kalagayan niya. Bak, ang importante na papakain natin siya. Di ba? Kung wala kang diskarte sa buhay mo, huwag mo akong itulad sa iyo. Okay? Ganun lang masasabi ko sa iyo. Sa mga nauna kong video, hindi ako pumapato sa mga utak talangka. Pero sa mga open-minded, bukas ang puso, maraming salamat sa inyong suporta. God bless po. Ngayon, pupuntahan natin yung ating mga alaga. Mga alagang pinapangarap natin. Kaya let's go. Napakalamig. Ang technique ko, paggabi, maglalagay ako ng tubig sa mineral water. Lagay ko sa refrigerator. Din pagka umaga, nagiging ice. Yun yung aking babaunin para malamig dahil napakainit ng panahon. Pagkahapon naman, katulad ngayon, pag uwi ko sa bahay, lalagyan ko yan ng tubig. Paghapon na, mga alauna, hindi pa masyadong matigas. Pero pwede na, malamig. Matagal din yung lamig. Para may baon tayo na yelo. Hindi ko rin maintindihan bakit tinawag to na yelo. Wahid, itnin, talata, arba, kamsa. 5 baka. Baka magkaroon tayo nito. Doon sa unahan, napakarami pa. Wow. Parang paraiso ang lugar dito, mga ka-farmers. Daming baka dito. 1, 2.
Ito, 3, 4, 5, 6. 6 na piraso. Doon sa dinaanan natin, mayroong 5. So, 11 na. Mas marami pa ang inyong makikita. Napakaswerte ng mga may-ari ng bakang ito dahil libre sila nakakapagtali dito o nakakapastol ng kanilang mga baka. Ito oh, 2 yung anak magkasunod. Napakalupit naman. Siguro naman hindi sa kanya yan. Ito lalaki. Dami ng ating alaga, no? Ating minimithi. Kaya welcome dito sa ating mga alagang baka. Baka sakali magkaroon tayo ng ganito. Wow! Wow! Nakaka-inspire yung mga tao ganito na may alaga. Alam niyo bang napakalaki ng tulong kung sakaling meron tayong pang emergency. Katulad yung nag-aaral lang ating mga anak. Pag mayroon tayong mga baka, kalabaw, walang pang tuition, ay napakalaking tulong yan. Presko. Ito mga kaparmers, dahil yung ating uwak ay carnivores, pumasok sa aking isipan ngayon, ito ang solusyon. Ang solusyon ay madali lang. Kuhol mga kaparmers. Pwede pagkain ng tao, pwede sa ating mga alaga, at maging sa ating mga iba't ibang alaga katulad ng uwak. Pero sa ating alaga na uwak, tatanggalin yung shell nito. Kailangan tanggalan ng shell kasi hindi yan kakainin. Hindi naman yan pato or itik. Pero pag pato or itik, yung shell nito ay kayang lusawin. Matibay ang pagtunaw ng pato at saka itik. Napakalakas ng kanilang acid sa kanilang tiyan. Punta tayo doon. Mas maganda doon. Ito yun oh. Napakaganda. Parang hyacinthus ang bulaklak na ito. Bulaklak ng water lily. Alay ko sa ating mga viewers. God bless po sa inyo. Napaka wala namang amoy. Magandang gawing bouquet. Ang problema lang dito ay madaling mamatay. Madaling ma-deform. Maipit lang ng konti, ma-deform kagad. Doon sa may kahoy na yan, doon tayo pupunta. Paalam muna sa ating ibang baka. Atin ha, hindi sa kanila. Sa aking baka. Baka sakaling magkaroon ako sa sunod. Malay nyo. Malay natin lahat. Si Jigger Villacorta nga, pandemic siya nagsimula. Pabo, manok, yun lang meron siya. Nang tumagal, nagkaroon ng kalabaw, kambing, at ngayon, magandang baka ang meron siya. Ito ang pinakamagandang spot para sa akin. Bakit ko nasabi? Dahil para itong mga maliliit na burol. Yan. Dito siyang umaakyat. Ayan. At saka itong ating inaapakan ay pure na buhangin. Yung buhangin na yan, naimbak yan nang dumaan yung malalakas na baha. Lahat ho ito
Mga buhangin ho yan. Nakikita nyo naman. Ito may anak. Parang buntis na naman, oh. Lalaki yung anak. Marami yung ating natatanaw dito na mga alaga. Doon sa gilid ng ilog, napakaraming baka. Nakagala lang. May mga kambing. Malayo yung kambing, hindi makita mga farmers. Ito may malaking baka dito. Kaso nga lang, itong ilog na ito, marami na. Ang buhay ng baka kalabaw ang namatay dito. Doon sa malapit sa dagat na matatagpuan. Dahil pag bumaha ang ilog na ito ay napakalakas. Ganun siya katindi. Ito dito, yung part na ito, yung kwento dito mga farmers, yung part na yan, daanan yan, tulay yan, papunta doon. Dahil sa lakas ng baha, ngayon wala nang tulay, yung tulay na lang is nandoon sa dinaanan natin, tapos mayroon na lang siyang daanan doon sa gilid. Pero nung unang panahon talaga, dito. Lalaki yung kanyang anak, oh, ang cute. Sa araw na ito, hindi masyadong marami yung mga baka na inilagay dito sa gilid ng ilog. Nandun pa sa taas mga kaparmers, napakarami pa dun. Kung nakikita nyo yung puno ng mga nyug na yan, napakaraming nyug. Paikot ho yan, paikot puno ng nyug. Medyo pataas doon ng konti, napakarami ng baka doon. Minsan kasi may mga araw na dito yan inilalagay, lalo na pag umaga pa lang. Ngayon medyo mainit na, kaya para itong maliit na Switzerland kung iyong titingnan pagdating sa ating video. Meron tayong video dito na nakaraan ng napakaraming baka. Ngayon medyo mainit na, siguro tinanggal na nila, nilagay sa mga puno ng nyug. Pangarap nyo ang baka, katulad nyo rin ako, nangangarap na dumami ang ating mga alaga. Dito naman sa gilid ng kalsada, may jimilina at sa ilalim, napakalaking baka ang mayroon dito. At yung sungay, para bang makikita mo sa India na mga baka. India, Pakistan, napakahaba ng sungay. Siguro yun ang ginagamit nila para ipang-breed. At kung nakikita nyo dun sa gilid ng ilog, malapit sa tulay, mayroong isang bahay. Napakaganda ng pwesto. At sa ilalim din ng mga kawayan, mayroong mga baka. Napakaganda ng kanyang pwesto. Ayaw ko lang lumapit dahil walang tao, baka pagkamalan tayo at tumandusay dyan sa tabi. Oh, kanta yan ni Bambu ah. Uwi na nga tayo, dami natin nalalaman. Ayan yung sinasabi ko na bahay sa gilid ng ilog. Napakaganda ng pwesto, may lamisa, nakabakod, at para bang isang paraiso. May plaza, may mga alagang baka, manok. Ganda ng pwesto. Dito naman sa ilalim ng tulay, mayroong naninilip. Hindi sumisilip ha, na naninilip ng, alam niyo na, yung ibig ko sabihin, naninilip. Yung may suot na gagel, tapos naghahanap ng pwedeng pang-ulam. Isda, shrimp na kung tawagin ay, ano bang tawag dyan sa waray-waray? O sa Tagalog, yung shrimp sa ilog. Marami siyang nauulit mga kaparmers. Andun o. Iwan ko lang kung nakikita nyo, nasa ilog. Lumalangoy. O siya, final na to. Talagang kailangan ko nang pumunta sa bahay. Sa totoo lang mga kaparmers, hindi pa ako nagkakape. Final na to. Kailangan ko nang umuwi, pick upin yung bulaklak dahil alas 9 mag-o-open ang flower shop. Alas 8:46 na.
mamasyal dito. Nakakatanggal ng stress. Minsan nakaka-stress. Dalawa lang yun eh. Siga mga ka-farmers. Lokal.